May pagkakataon sa ating buhay na dumadaan tayo sa isang matinding problema. At madalas, sa tuwing malapit na tayong sumuko, ay saka naman darating ang tulong upang mabigyan ng solusyon ang ating pinagdadaanan. Pero nang naranasan ko ang bagay na yan, ay kakaibang solusyon ang dumating. At ng panahon na yon, ay imbis na maresolba ang aking problema, ay parang nadagdagan pa. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At pati na rin sa lahat ng inyong taga-suporta. Ako nga pala, si Jacinto. At ito ang aking kwento. Bago ko tuluyang simulan ang aking kwento, ay hayaan niyo muna akong magbigay ng kaunting background sa buhay ko. Sa baryo kung saan ako isinilang at nagkaisip, ay kilala ako bilang isang albularyo. Ang kakayahan kong yon ay itinuro sa akin ng namayapa akong tatay at lolo. Pamilya talaga kami ng mga albularyo. Kahit ang aking lolo at ang mga naunang henerasyon sa kanya ay mga manggagamot din. Nang namatay ang mga magulang ko, ay ako na ang nag-alaga sa aking kapatid na si Kaloy. Nung isinilang siya, ay may problema na siya sa kanyang kaliwang paa. Dahil kapos kami sa pera, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na ipatingin siya sa doktor. Sinubukan naman siyang gamutin ng lolo at tatay ko, pero nabigo sila. Kaya madalas na nasa bahay lamang si Kaloy. Sa tuwing lumalabas kasi siya, ay madalas siyang tuksuin ng ibang mga bata dahil sa pilay niya. Bilang mas nakatatandang kapatid, ay masakit para sa akin na nakakaranas ng hindi maganda ang nag-iisa kong kapatid. Kung may magagawa nga lang sana ako para mawala ang kanyang kapansanan, ay ginawa ko na. Pero kahit kasi ako, nang sinubukan kong gamutin si Kaloy, ay hindi rin ako nagtagumpay. Isang umaga, isang babaeng sumasakit ang tiyan ang nagpagamot sa akin. Matapos ko siyang gamutin, ay inabutan niya ako ng 10 piso. Humingi pa siya ng pasensya sa akin dahil yun lang daw ang kaya niyang ibigay. Nakangiti kong sinabi sa babae na walang kaso yun sa akin at isang karangalan para sa akin na natulungan ko siya. Nang makaalis na ang babae, ay napansin ko na malungkot na nakatingin si Kaloy sa akin habang nakaupo siya sa papag. Kaloy, bakit ang aga-aga hindi maipintay ang mukha mo? Huwag mong sabihin na nagugutom ka. Kakatapos lang natin mag-almusal. Nakita ko kasi kuya, kung magkano ang ibinayad sa inyong babae. Kuya, 10 piso lang talaga. Parang hindi kasi sapat ang 10 piso kasi napagaling mo naman siya kagad Bakit kasi hindi ka maningil ng mas malaki, kuya? Magaling ka namang manggamot Nakalimutan mo na ba, Kaloy, ang sinabi ni Lolo dati? Na hindi ako pwedeng maningil sa ginagawa kong panggagamot. Kasi kapag ginawa ko yun, ay mawawala ang kakayahan kong magpagaling ng mga may sakit. Ang pwede ko lang tanggapin ay donasyon. Kung ano lang ang kayang ibigay ng mga tao, ay dapat ko yun tanggapin ng bukal sa aking kalooban. Kahit nga wala, ayos lang Pero para sa akin, kuya, hindi ayos yun. Malaki ang nagagawa mong tulong sa kanila. Saka, naisip ko lang na kung naniningil ka sana sa kanila, siguro, mayaman na tayo ngayon. Baka meron na tayong malaking bahay at hindi na tayo nililipasan ng gutom. Baka nga,
nadala mo na rin ako sa ibang bansa at naipagamot mo na sa magaling na doktor ang pilay ko. Baka nakapaglalakad na ako ngayon, kuya. Pasensya ka na, Kaloy. Hindi talaga ako pwede maningil ng malaki. Kapag ginawa ko yun na nga, mawawala ang kakayahan kong manggamot. Saan na lang tayo pupulutin kapag nangyari yun, di ba? Pero natuwa naman ako sa mga sinabi mo. Sigurado ako na ang mga yon ay ang mga pangarap mo, tama ba? Ayos yan, Kaloy. Maganda na meron kang pangarap. Yan kasi ang panghahawakan mo para magsumikap ka sa buhay hanggang sa mangyari ang lahat ng gusto mo. Kahit naman may pangarap ako, kuya, hindi ko pa rin maaabot ang mga yon. Ano ba kasi ang kayang gawin ng isang pilay na kagaya ko, di ba? Aba, marami, Kaloy. Minsan nga, mas marami pang kayang gawin ng mga kagaya mo kaysa sa mga taong walang kapansanan. Basta, Kaloy, itong tatandaan mo. Huwag mong hayaan na malimitahan ka ng kapansanan mo. Kapag nilakasan mo ang loob mo, sigurado ako na marami kang magagawa at matutupad mo ang lahat ng pangarap mo. Sinasabi mo lang yan sa akin, kuya, para lumakas ang loob ko eh. Pero ang totoo, mas marami akong magagawa kung normal akong nakakalakad. Bakit ba ganyan ka magsalita ngayon? Huwag mong sabihin na meron na namang nanukso sa'yo. Sino? Si Betong ba? Hindi ba yun yung malakas namang Alaska sa'yo palagi? Wala namang nanunukso sa akin, kuya. Kasi hindi na ako lumalabas ng bahay eh. Pero kahapon kasi, nakita ko yung mga bata na naglalaro sa labas. Naisip ko lang na 15 taon na ako ngayon. Pero hindi ko pa nararanasang makipaglaro sa ibang bata sa labas. Anong hindi? Nakalimutan mo na ba yung medyo bata-bata pa ako na nakikipaglaro ko sa'yo? Nagtatago-taguan pa nga tayo, di ba? Saka naglalaro rin tayo ng mga laruang napupulot natin sa basurahan, di ba? Yung mga trak-trakan tsaka yung kutsi-kutsihan. Nagpakawala ng buntong hininga si Kaloy. Alam ko na malungkot ang kapatid ko dahil maraming bagay siyang hindi nagagawa dahil sa kanyang kapansanan. At bilang mas nakatatandang kapatid niya, ay tungkulin ko na pasayahin siya kapag nakakaramdam siya ng kalungkutan. Alam mo, Kaloy, ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa palengke. Samahan mo akong bumili ng ulam natin para mamayang tanghali at gabi. Wag na, kuya. Matatagal lang ka lang kasi mabagal ako maglakad eh. Kasi nakasaklay ako. Pero simula ngayon, hindi mo na kailangan magsaklay. Halika, meron akong sorpresa para sa'yo. Ha? Anong sorpresa po, kuya? Halika, sumunod ka na lang sa akin. Ipapakita ko sa'yo dun sa likod ng bahay. Nauna akong lumabas kay Kaloy at nagmamadali akong nagpunta sa likod ng aming bahay. Maya-maya pa ay dumating na si Kaloy. Sa tulong ng isang lumang saklay ay nakakapaglakad naman siya. Oh, hetong sorpresa ko para sa'yo. Ano yan, kuya? Kariton ng sorpresa mo sa akin? Oo, dito kita isasakay kapag gusto mong sumama sa akin sa labas o kaya kapag meron tayong pupuntahan. Itutulak na lang kita para hindi ka na mapagod sa paggamit ng saklay, o di ba? Salamat, kuya. Pero hindi ka na dapat bumili ng kariton para lang sa akin. Gumastos ka pa tuloy. Ano ka ba? Wala akong ginastos dyan kahit piso, no? Ako ang gumawa niyan eh. Ay, hindi pala. Ako pala ang umayos niyan. Ilang araw ko na kasing nakikita na may sirang kariton sa harapan ng bahay ni Mang Umpong. Kaya hiningi ko na lang. Hindi naman nila gagamitin. Kaya ibinigay na lang sa akin. Tapos, dinala ko rito at inayos ko. Huwag kang mag-alala kasi matibay yan. Siniguro ko na okay yan bago natin gamitin. Wow! Grabe ka, kuya. Ang dami palang kayang gawin. Hindi ka lang albularyo. Karpintero ka rin pala. Nahirapan talaga akong ayusin yan. Pero inisip ko na mas gagaan ang buhay nating dalawa kung meron tayong kariton. Kaya kahit mahirap, ay sinikap ko talagang ayusin at patibayin yung kariton.
Nagtaka ko nang napansin ko na naluluwa si Kaloy. Halatang pinipigilan niya ang kanyang pag-iyak. Tinapik ko ang likod niya at ngumiti ako. Oh, bakit parang naiiyak ka dyan, Kaloy? Hindi ka ba masaya sa sorpresa ko sa'yo? Sobrang saya ko nga po, kuya eh. Kaya nga po naiiyak ako. Naisip ko kasi na masyado kong iniisip ang kapansanan ko kaya pakiramdam ko ay napakamalas ko sa buhay. Pero hindi pala. Sobrang swerte ko pala kasi may kapatid ako na kagaya mo. Sorry kuya, kung hindi ko nakikita ang mga bagay na ginagawa mo para sa akin. Ay nako, wag ka na nga magdrama ng ganyan. Kasi pati ako naiiyak na rin eh. Nakalimutan mo na ba? Hindi ba nangako ko nung kay tatay na aalagaan kita kahit malaki ka na? Saka wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Ano ka ba, Kaloy? Ginagawa ko lang ang responsibilidad ko bilang kuya mo. Hindi na napigilan ni Kaloy ang yumakap sa akin ng maigpit. Tinapik ko ang likod niya at doon na siya tuluyang napagulgol. Naluwa na rin ako, pero ramdam ko ang nag-uumapaw na kasiyahan sa aking puso. Iba kasi talaga kapag alam mo na nakikita ng mahal mo sa buhay ang ginagawa mo para sa kanila at naririnig mo sa bibig nila ang salitang salamat. Maya-maya pa ay isinakay ko na si Kaloy sa kariton. Itinulak ko na yon papunta sa palengke. Tuwang-tuwa siya dahil hindi na niya kailangan na gumamit ng saklay. Kahit mainit ang sikat ng araw, ay hindi ako nagreklamo dahil sapat na sa akin na makitang masaya ang kapatid ko. Pagdating sa palengke, ay bumili ako ng kalahating kilo ng karne ng baboy at ilang pangsahog. Naisipan kong magluto ng minudo dahil paborito yon ng kapatid ko. Hindi nagtagal ay bumalik na kami sa aming bahay. Malapit na kami nang biglang nagsalita si Kaloy. Mas okay pala yung ganito kuya. Mabuti na lang at naisipan mo to. Pero kuya, parang pagod ka na. Ayos lang ako, Kaloy. Masaya ako kapag nakikita kang masaya. Saka maganda nga to eh. Para nakakapag-ehersisyo ko kahit papano, di ba? Pagdating namin sa bahay, ay binuksan ko ang pinto. Isang puting sobre ang nahulog mula sa pagkakaipit sa pinto na noon ko lang napansin. May pagtatakang dinampot ko ang sobre. Nakasulat sa labas ng sobre ang pangalan ng isang bangko. Binuksan ko yon at binasa ang sulat na nasa loob. Nanlamig ako matapos kong basahin ang sulat. Nakalagay kasi roon na nakasangla sa bangko ang lupang kinatatayuan ng aming bahay at kailangan naming magbayad ng 100,000 piso. Kung hindi namin yun mababayaran, ay kukunin ng bangko ang lupa namin at kailangan naming umalis. Binalikan ko ang nakaraan at naalala ko na noong nagkasakit ang tatay ko at kinakailangang dalhin sa ospital, ay nabayaran agad ni Lolo ang bills namin sa ospital. Doon ko napagtanto na isinangla pala noon ni Lolo ang aming lupa, kaya mabilis siyang nakakuha ng pera. Kuya, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala dyan ah. Ano ba yung hawak mo? Sulat ba yan? Wala to. Meron lang nanghihingi ng abuloy para sa patay. Hayaan na natin to. Kasi wala naman tayong maibibigay eh. Eh bakit ka nakatulala kuya? Parang bigla kang nagkaroon ng malaking problema eh. Ang dami mo talagang napapansin. Halika na nga. Pumasok na tayo para makapagluto na ako. Tulungan mo ako ha. Ikaw ang magbabalat ng carrots at patatas. Yun lang pala eh. Ang dali lang nun. Gusto mo, kahit ako pa ang maggayat ng bawang at sibuyas eh. O sige, pati yun gagawin mo na rin para mapabilis ang pagluluto ko. Okay? Okay na okay.
Pinilit kong maging masaya. Naisip ko na huwag sabihin kay Kaloy na maaaring mapalayas kami sa aming bahay. Ayoko nang dagdagan pa ang pasanin ng kapatid ko. Kung kinakailangan na mag-isa kong problemahin ang bagay na yon, ay gagawin ko. Mula sa kariton ay binuhat ko si Kaloy at dinala ko siya sa loob ng aming bahay. Pinaupo ko siya sa kusina at inilatag ko sa harapan niya ang mga carrots at patatas na babalatan niya. Ako naman ay nagsimula ng hugasan ang karne sa batalan. Nang sandaling yon ay parang nawala ako sa akin sarili. Hindi ko kasi alam kung saan ako kukuha ng 100,000 piso. Hindi sapat ang donasyon na natatanggap ko sa aking panggagamot. Pero nangako pa rin ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para hindi kami mawalan ng tirahan. Ang lupa at bahay na lang na yon ang meron kami ni Kaloy. Kaya hindi ako papayag na pati ang mga yon ay mawawala sa amin. Sa mga lumipas na araw ay hindi ko ipinahalata kay Kaloy ang problema namin. Mag-isa akong nag-isip kung paano ko mababayaran ang pagkakasanla ng aming lupa. Patuloy pa rin ako sa panggagamot at pagtanggap ng donasyon mula sa mga nagtitiwala sa aking kakayahan. Naging matipid din ako sa pera. Palagi akong nagtatabi kahit barya lang. Sinubukan kong mangutang sa mga taong kakilala ko, pero karamihan sa kanila ay walang naipautang sa akin. Naintindihan ko naman dahil alam ko na maging sila ay hirap din sa buhay. Kinapalan ko na ang mukha ko at lumapit ako sa aming mayor. Inilahad ko sa kanya ang aming problema. Nabigyan niya ako ng pera, pero hindi ganun kalaki. Mas malaki pa rin ang perang kulang sa kailangan naming mabayaran sa bangko. Pero kahit na anong tago ko sa problemang yon, ay hindi pa rin ako nakaligtas sa pagiging mapanuri ni Kaloy. Isang gabi, habang magkatabi kami sa papag, ay bigla siyang nagsalita. Kuya, okay ka lang ba? Oo naman. Bakit mo naman yan naitanong? Kasi kahit hindi ka nagsasabi sa akin, ay alam kong meron kang iniisip na problema. Madalas kasi kitang nakikita na tahimik at ang lalim ng iniisip. Ano ka ba? Wala akong problema, Kaloy. Iniisip ko lang kung paano ko pagkakasyahin yung perang meron tayo sa araw-araw nating gastos. Yun lang yun. Hindi ba? Dati pa natin yung problema. Pero palagi mo sinasabi na Diyos na ang bahalang magbigay sa atin. Malakas ang pakiramdam ko, kuya, na may mas mabigat kang problema. Hindi mo ba sinasabi sa akin kasi alam mo na wala naman akong magagawang tulong? Huy, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan, Kaloy. Wala tayong ibang problema, kundi yung paano natin maitatawid ang pang-araw-araw na buhay natin. Ang mabuti pa ay matulog ka na. Gabing-gabi na eh. Saka inaantok na rin ako. Tumagilid ako at tumalikod kay Kaloy upang isipin niya na matutulog na ako. Paraan ko yun para makaiwas sa pag-uusap namin. Ayoko kasi na mahalata ng kapatid ko na meron pa kaming mas malaking problema na kinakaharap. Kinabukasan, 6:00 ng umaga na ako nagising. Ang ganung oras ay tanghali na para sa akin dahil palaging 5:00 ko nagigising para simulan ang araw ko. Sadyang halos madaling araw na kasi akong nakatulog dahil sa labis na pag-iisip. Babangon na sana ako nang bigla akong natigilan dahil nakita ko si Kaloy na nasa kusina. Hawak niya ang sulat na ipinadala ng bangko. Nagmamadali akong bumangon at patakbo kong lumapit kay Kaloy. Mabilis kong inagaw sa kanya ang sulat at umasa ako na hindi niya yon nabasa.
Kuya, yang bandaylan kung bakit problemado ka nitong mga nakaraang araw? Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Saan mo ba nakuha tong sulat na to ha? Sa lagayan ng mga damit mo. Nakita ko kasi na magulo ang mga damit mo kaya naisipan kong ayusin. Tapos nakita ko yan. Nakalagay dyan na kung di tayo makapagbabayad ng 100,000 sa loob ng 6 na buwan, ay kukunin ng bangko tong lupa natin. Ang totoo niyan, di ko talaga alam kung kanino talaga ang sulat na to eh. Napulot ko lang to sa labas eh. Hindi ko nga alam na nadala ko pala yan dito sa bahay natin at nailagay ko pa sa mga damit ko. Huwag ka na magsinungaling, kuya. Nabasa ko na nakapangalan sa iyo ang sulat na yan. Para talaga yan sa atin. Saka natatandaan ko na may sulat kang kinuha nung isang araw. Yung sinabi mo na may nanghihingi ng abuloy. Alam kong yan yun. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dyan, kuya? Wala na pala akong lusot sa'yo, Kaloy. Sige, magsasabi na ako ng totoo. Para sa atin nga ang sulat na to. Ang hinala ko, isinangla ni Lolo ang lupa natin nung nagkasakit si tatay at dinala siya sa ospital. Natatandaan mo naman siguro yun, no? Pero bakit hindi mo nga sinabi sa akin yan, kuya? Mukhang matagal na ang sulat na yan kasi matagal na rin kitang napapansin na parang ang laki ng problemang pasan mo eh. Ayoko kasi na mag-isip ka pa. Ako ang panganay. Kaya dapat ay ako lang ang mamumroblema nito. Hindi mo ba sinabi sa akin? Kasi alam mo na wala akong may tutulong sa'yo. Kaloy naman, di ba sabi ko sa'yo ayoko magsasalita ka ng ganyan? Ayokong minamaliit mo ang sarili mo. Talagang ayoko lang na pag-isipin ka pa. Saka gumagawa naman ako ng paraan eh. May mga tao na akong nilapitan at sa ngayon, meron na tayong 10,000. Hahanap pa ako ng mga taong pwede nating mautangan. Pero malaki pa rin ang kailangan natin, kuya. Anong gagawin natin kapag hindi tayo nakabayad sa bangko? Saan na tayo nito pupulutin? Mawawalan na ba tayo ng bahay, kuya? Magiging palaboy na ba tayo? Yan ang habang sinasabi ko eh. Kaya ayokong sabihin sa iyo tungkol sa bagay na yan kasi mag-iisip ka lang kung ano-ano eh. Kaloy, itong sasabihin ko sa iyo, hindi ako papayag na mangyari ang mga sinabi mo. Gagawa ako ng paraan para hindi tayo mapalayas dito. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Pero parang imposible kasi na makapag-ipon ka ng 100,000 sa loob ng 6 na buwan. Bakit wala ka bang tiwala sa akin? Nagiging makatotohanan lang ako, kuya. Ano kaya kung maningil ka ng malaki sa panggagamot mo? Kahit gawin mo lang yan hanggang sa makabayad na tayo sa bangko. Siguro naman maiintindihan ka ng mga nagpapagamot sa'yo. Yan ang hindi ko pa pwedeng gawin. Dahil kapag ginawa ko yan, mawawala ang kakayahan ko sa panggagamot. At kapag nangyari yun, mas lalo lang tayong mahihirapan. Maigpit na ibinilin sa akin ni Lolo na ang kakayahan kong ito ay ibinigay sa akin para makatulong sa mga nangangailangan at hindi ko to pwedeng gawing kabuhayan. Ang malas naman. Pinamanaan ka nga ni Lolo ng isang kakayahan pero hindi mo naman magamit para magkaroon tayo ng maraming pera. Basta huwag kang mag-alala, Kaloy. Naniniwala ako may awa ang Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay palaging magdasal. Malaking tulong na yon para sa sitwasyon natin ngayon. Malalagpasan din natin to. Magtiwala ka lang. Napailing na lang si Kaloy. Alam ko na kahit na anong sabihin ko sa kanya ay hindi na mawawala ang pag-aalala sa kanya. Bahagya rin akong nagsisi kung bakit hindi ko itinago ng maayos ang sulat mula sa bangko. Ayoko sana talagang malaman ni Kaloy ang tungkol sa bagay na yun. Pero wala na akong magagawa dahil siya mismo ang nakatuklas na may posibilidad na mapalayas kami sa aming bahay. Makalipas ang ilang araw, ay isang empleyado ng bangko ang bumisita sa amin. Hinayaan ko na marinig ni Kaloy ang aming pag-uusap dahil wala nang dahilan para itago ko sa kanya
ang problema namin. Ipinaliwanag sa amin ng empleyado ng bangko ang nakalagay sa sulat. Ipinakita niya rin sa amin ang kontrata na pinirmahan ng lolo namin bilang katibayan na isinangla talaga ni lolo ang aming lupa. Nang umalis na ang kumausap sa amin, ay parehas kaming nakatulala ni Kaloy. Mas lalo kasi naming naintindihan ang bigat ng problema namin. Kung ako lang sana ay walang problema. Kaya kong mabuhay sa lansangan, pero hindi ko yun maaaring hayaan na mangyari dahil kasama ko si Kaloy. Bahagya akong napapitlag nang may kumatok sa pinto ng aming bahay. Tumayo ako na parang wala sa sarili. Pagbukas ko ng pinto ay isang matandang lalaki ang aking nakita. Matangkad siya at medyo payat ang pangangatawan. Hindi ko siya kilala, kaya sigurado ko na dayo siya sa aming lugar. Ano pong kailangan nyo? At sino po kayo? Ako si Kapitan Goryo. Kapitan ako ng isang maliit na baryo na kung tawagin ay Santa Teresa. Santa Teresa? Alam ko po ang lugar na yun at napakalayo po nun. Ikaw ba ang albularyong si Jacinto? Yung apo ni Panyeng? Ako nga po. Magpapagamot po ba kayo? Naku, pasensya na po pero pwede po bang bumalik na lang kayo sa ibang araw? Medyo hindi po kasi maganda ang pakiramdam ko ngayon eh. Baka hindi ko po kayo magamot ng maayos. Mukha ba akong may sakit para isipin mong magpapagamot ako sa'yo? Kung ganun, ano po bang kailangan nyo? Kung hindi po kayo mapapagamot sa akin. Albularyo po ako at lahat po na nagpupunta rito ay may sakit. Kaya naisip ko po na ganun din po kayo. Hindi kita sinadya rito para magpagamot. May iba akong dahilan kung bakit kita pinuntahan. Ano po yun? Baka pwedeng sa loob na tayo mag-usap. Napakainit dito sa labas at nauuhaw rin ako. Baka mabibigyan mo ko ng tubig. Napakalayo pa kasi ng pinanggalingan ko. Sige ho. Pasok po kayo. Pasensya na po at maliit lamang ang aming bahay. Pumasok si Kapitan Goryo at pinaupo ko siya. Wala naman akong naramdamang kakaiba sa kanya. Kaya tiwala ako na hindi siya masamang tao kahit noon ko lang siya nakita. Siya nga po pala, Kapitan. Siya po ang kapatid ko na si Kaloy. Yung tubig ko. Baka pwedeng unahin mo na muna yun. Ay, sorry, oo nga pala. Pasensya na po, sige po. Ikukuha ko muna kayo ng tubig. Nagmamadali akong pumunta sa kusina para kumuha ng isang baso ng tubig. Pagkatapos, ay binalikan ko si Kapitan Goryo at ibinigay ko yon sa kanya. Dire-diretso niyang inubos yun. Ang sarap ng tubig niyo rito. Saan kayo kumukuha? Doon lang po sa may poso. Pero pinakukuluan po muna namin yan bago ilagay sa water jug. Mukhang malinis naman pala ang tubig niyo rito. At hindi ako magkakasakit. Hindi ko naman po kayo paiinumin ng tubig na alam ko po magkakasakit kayo. Pero pwede na po ba natin pag-usapan yung dahilan kung bakit po kayo pumunta rito? Nabanggit niyo po si Lolo Panyeng kanina. Kung siya po ang ipinunta niyo rito, ikinalulungkot ko po pero matagal na po siyang patay eh. Alam kong patay na si Panyeng. Nakipaglibing pa nga ako noon. Pero siguro ay hindi mo ako napansin. Ay, hindi nga po. Mukhang kilalang-kilala niyo po talaga si Lolo Oo naman. Magkaklase kami noong high school. At kahit lumipat na ako sa Santa Teresa, ay naging magkaibigan pa rin kaming dalawa. Ang totoo nga niyan, ikaw ang ipinunta ko rito, Jacinto. Ano? Kung ganun ano po bang kailangan niyo sa akin? May malaking problema ang lugar namin sa ngayon. Halos gabi-gabi ay may mga aswang na sumasalakay doon. May ilan na silang pinatay at marami na rin ang umaalis dahil hindi naligtas sa aming lugar. Jacinto,
Kailangan ko ang tulong mo. Gusto niyo po bang gamutin ko ang mga nasugatan sa pag-atake ng aswang? Hindi yun. Ibang tulong ang kailangan ko sa'yo. Gusto ko na ubusin mo ang mga aswang na namemerwisyo sa Santa Teresa. Ikaw na lang ang pag-asa namin para maibalik ang katahimikan at kapayapaan sa aming lugar. Nako, nagkamali po yata kayo ng nilapitan. Albularyo lang po ako at hindi po ako isang manunugis. Wala po akong kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Pero hindi ba, kapag isa kang albularyo, ay may kaalaman ka rin sa pakikipaglaban sa mga aswang? Hindi ho totoo yan. May mga albularyong kagaya ko na panggagamot lang po ang ginagawa. Imposible ang iyong sinasabi. Noong huli kaming nagkausap ni Panying, ay sinabi niya sa akin na hindi ka lang niya sasanayin sa panggagamot, kundi pati na rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ba? Dating manunugis ang iyong lolo. Hindi ko po alam kung maniniwala po ako sa mga sinasabi nyo. Pero wala po ako natatandaan na naging manunugis po si Lolo Panying. Bata pa lang po ako isa na po siyang albularyo at kahit minsan, hindi ko po siya nakitang nakipaglaban sa mga aswang Kaya sigurado po ako na mali po kayo ng pinuntahan. Baka po hindi si Lolo Panying ang tinutukoy niyong albularyo na dating manunugis ng aswang. Hindi. Hindi ako pwede magkamali. Ang lolo mo ang nagsabi nun sa akin. Kaya imposible na hindi kanya sinanay para makipaglaban sa mga aswang. Ang sabi pa nga niya ay meron siyang ginagamit na agimat at sandata na hindi ko na maalala kung anong klaseng sandata yon. Pero ang tanging agimat lang po na pinamana po sa akin ni Lolo ay ito pong suot ko. Pero ito po ay ginagamit ko lamang sa panggagamot ko. Wala po itong kapangyarihan para bigyan po ako ng kakayahan na makipaglaban po sa mga aswang. Pero malay mo naman, marunong kang makipaglaban sa mga aswang. Nakikiusap ako sa iyo, Jacinto. Tulungan mo kami. Wala kasing kahit isa sa amin ang may lakas ng loob na labanan ng mga aswang. Kung walang nalaban sa mga halimaw na yon, hindi magtatagal ay mauubos ang tao sa aming lugar. Naku, pasensya na po talaga kayo, Kapitan Goryo. Hindi ko po kaya ang gusto niyong gawin ko Hindi ko po ilalagay sa peligro ang buhay ko dahil ayokong may masamang mangyari sa akin. Ako na lang po ang kasama ng kapatid ko at nakikita niyo naman po na may kapansanan siya. Kapag po nawala ko, mahihirapan po ng sobrang kapatid ko. Sana naman po maintindihan niyo. Naiintindihan naman kita, Jacinto. Pero nagbabakasakali lang talaga ako na matutulungan mo kami. Ang totoo niyan ay handa kaming bayaran ka sa bawat aswang na mapapatay mo. Hindi na po magbabago ang desisyon ko. Kahit po bayaran niyo pa ako, ay hindi ko gagawin ng isang bagay na hindi ko naman kayang gawin. Mawalang galang na po, pero makikisali lang po ako sa pag-uusap nyo. Magkano po ba sana ang ibabayad nyo sa bawat aswang po na mapapatay ni Kuya? 10,000 piso. Wala na kami magagawa kundi gamitin ang pondo ng aming lugar. Alam ko rin na hindi biro at hindi madali ang pumatay ng aswang. Kaya ganun kalaki ang perang ibabayad namin. Nanlalaki ang mga matang napatingin ako kay Kaloy. Alam ko na parehas ang tumatakbo sa isip namin. Kung tatanggapin ko ang alok ni Kapitan Goryo, ay may posibilidad na makapag-ipon kami ng mabilis at makakapagbayad kami sa bangko. Pasensya na po talaga kayo, pero hindi ko po talaga kaya ang pinapagawa niyo sa akin Kahit pa kailangan na kailangan namin ng pera ngayon, ay hindi ko po gagawin ng isang bagay na wala po akong alam. Hindi po sa dahil natatakot ako kundi dahil ayoko pong umasa ang mga tao sa lugar nyo na ako po ang tatapos sa panggugulo roon ng mga aswang. Naiintindihan ko, pero kung sakaling magbago ang isip mo, ay puntahan mo lang ako sa Santa Teresa. O sige, aalis na rin ako. Kailangan ko kasing makabalik sa amin bago sumapit ang dilim.
Sige ho, mag-iingat po kayo. Ipagdadasal ko po na sana'y makita niyo na po ang tamang tao na makakatulong po sa inyo. Maraming salamat, Jacinto. At sa iyo na rin, Kaloy. Matapos yon, ay umalis na si Kapitan Goryo. Naramdaman ko ang lungkot niya. Sigurado ko na desperado na siya na tapusin ang problema sa lugar nila. Kung may maitutulong lang sana ako sa kanila, ay hindi ako magiging madamot na tumulong. Kuya, anong ginawa mo? Bakit mo tinanggihan yung alok ni Kapitan Goryo? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya? 10,000 piso ang ibabayad nila sa'yo kada isang aswang na mapapatay mo. Kung makakapatay ka ng 10 aswang, makakabayad na tayo sa bangko, kuya. Kung higit pa sa 10 ay meron tayong may tatabing pera na pwede nating gamitin para makapagpatayo tayo ng maliit na negosyo. Sa totoo lang, Kaloy, nangihinayang din ako sa perang maaari kong kitain kung gagawin ko ang pinapagawa ni Kapitan Goryo. Pero albularyo lang ako at hindi ako manunugis ng aswang. Saka sigurado ako napakahirap patay ng isang aswang, Kaloy. Ano pa kaya yung 10 aswang, di ba? Baka nga sa unang aswang pa lang nalalabanan ko Diyos ko, baka mamatay na ako. Hindi ba ang palagi mong sinasabi sa akin ay maging positibo palagi ang isip ko? O bakit ngayon? Bakit hindi mo magawa yung kuya? Para namang napakasimpleng bagay lang ang kailangan kong gawin. O sige, isipin mo. Paano kung tinanggap ko yung alok ni Kapitan Goryo tapos mamatay ako sa pakikipaglaban sa mga aswang? O paano ka na? Kaya mo na bang mabuhay nang wala ako sa tabi mo? Hindi. Pero paano kung magtagumpay ka, kuya? Paano kung magawa mo makapatay ng 10 aswang o ng masigit pa? Eh di tapos na ang problema natin. Imposibleng mangyari ang sinasabi mo. Hindi nga kasi ako marunong makipaglaban sa mga aswang. Ano ka ba? Pero paano nga kung yun na pala ang sagot sa problema natin, kuya? Sigurado ako na mayroon pang ibang paraan para makabayad tayo sa bangko. Huwag lang sana yung kagaya nun na kailangan ko pang ibuwis ang buhay ko. Sa bagay. Tama ka. Baka mapahama ka pa ron, kuya. Hindi ko naman kayang mabuhay nang wala ka Saka hindi ako papayag na may masamang mangyari sa akin. Ang gusto ko ay matagal pa tayong magkakasama. Basta magtiwala ka lang sa akin, Kaloy. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa kung ano ang plano niya para sa ating dalawa. Marahang tumango si Kaloy, pero kita ko sa mga mata niya ang labis na panghihinayang. Naiintindihan ko naman siya. Kung tinanggap ko kasi yung alok ni Kapitan Goryo, ay malaki ang posibilidad na makabayad na kami sa bangko. Pero mas inisip ko ang aking kaligtasan. Hindi ko maaaring isugal ang sarili kong buhay sa isang napakadelikadong bagay, lalo na at meron pa akong kapatid na umaasa sa akin. Ilang araw na ang lumipas, pero hindi pa rin naalis sa isip ko ang alok ngayon ni Kapitan Goryo. Kahit anong pilit kong wag nang isipin yon, ay hindi ako nagtagumpay. Patuloy ako sa aking panggagamot at labis ang pasasalamat ko sa mga taong nagbibigay sa akin ng donasyon dahil meron akong naitatabi para sa pambayad namin sa bangko. Isang umaga ay kailangan kong magpunta sa kabilang baryo dahil merong nagpatawag sa akin doon na magpapagamot. Hindi ko na isinama si Kaloy dahil aniya ay tinatamad siyang lumabas. Halos 1 oras akong nawala sa bahay. Habang naglalakad ako pauwi, ay masaya ko dahil hindi lang pera ang ibinigay sa akin nung ginamot ko, kundi ginataang langka at 2 piraso ng pritong tilapia. Hindi na namin po problemahin ang ulam namin mamayang pananghalian. Pagdating ko sa bahay ay nawala ang ngiti ko nang nakita ko si Kaloy na nakaupo sa papag at namumugto ang mga mata. Halatang galing siya sa matinding pag-iyak. Nag-aalala naman akong lumapit sa kanya. Kaloy,
Umiiyak ka ba? Ano nangyari sa'yo? Kuya, may mga taong pumunta po rito kanina habang wala ka eh. Ano? Sino mga tao yun? Hindi ko sila kilala, kuya. Pero parang yung isang babae ron ay nagtatrabaho sa bangko. Tapos, may kasama siyang mag-asawa. O bakit sila pumunta rito? Anong ginawa nila? Narinig ko na interesado yung mag-asawa na bilhin sa bangko itong lupa natin. At sabi pa nga ng babae, may ganda raw tayuan ng bahay bakasyonan itong lupa natin. Kahit maliit lang. Kuya, mapapalayas na ba tayo rito? Grabe naman sila. Nakatira pa nga tayo rito pero ibinibenta na nila. Hindi pa nga nila alam kung makakabayad ba tayo o hindi. Baka kasi alam nila na wala tayong pambayad. Kaya binibenta na nila, kuya. Kahit na, di dapat nila ginawa yun. Masyado silang nakakainsulto. Pero wag kang mag-alala, Kaloy. Gumagawa naman ako ng paraan eh. Makakaipon din tayo ng pera na pambayad sa bangko. Hindi nila makukuha ang lupang to sa atin. Pinapangako ko yan, Kaloy. Tinapik ko sa likod ang nakababata kong kapatid. Hindi ko ipinaramdam sa kanya na nabahala ako sa sinabi niya. Mas lalo ko tuloy na pagtanto na kailangan kong magpursige sa pag-iipon ng pera. Ngunit hindi ko na talaga alam kung saan ako kukuha ng pambayad namin sa bangko. Nang sandaling yon, ay umaasa na lang ako na magkakaroon ng himala. Kinabukasan ay muli akong nanggamot sa ibang lugar. Bago ako umalis ay sinabi ko kay Kaloy na kung may darating ulit na taong galing sa bangko ay sabihin niya na umalis ang mga yon at bumalik na lang kapag nandun ako. Dahil medyo malayo ang lugar na pinuntahan ko, ay magtatanghali na nang nakabalik ako sa bahay. Bumili ako ng ulam sa karinderya dahil sigurado ko na sa oras na yon ay gutom na ang kapatid ko. Nagtaka ko nang malaman ko na wala sa loob ng bahay si Kaloy. Kahit sa likod ng bahay ay wala rin siya. Saan kaya nagpuntang mokong na yun? Di naman siya umaalis kapag mag-isa lang siya rito sa bahay ah. Medyo kinabahan ako dahil hindi pang karaniwang ginagawa yon ni Kaloy. Kaya naman nagdesisyon na akong hanapin siya. Nagtanong ako sa mga kapitbahay namin at nalaman ko nakausap ni Kaloy kanina si Aling Elena. Aniya ay baka alam ni Aling Elena kung nasaan ang nakababata kong kapatid. Nagmamadali akong nagpunta sa bahay ni na Aling Elena. Hindi ako makapaniwala nang nakita ko si Kaloy sa harapan ng bahay ni na Aling Elena habang nagtatabas ng damo gamit ang isang karit. Tagaktak ang pawis sa kanyang muka at dahil pilay ang isa niyang paa ay nakaupo siya sa lupa. Nilapitan ko si Kaloy at kahit nasa harapan na niya ako, ay hindi pa rin niya ako napansin dahil abala siya sa kanyang ginagawa. Kaloy? Kuya, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin ng ganyan. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita, kuya? Nagtatabas ako ng damo. At bakit mo naman ginagawa yan? Nagtanong kasi si Aling Elena kanina sa akin, kuya, kung may kakilala kung pwedeng magtabas ng damo rito. Ang sabi niya, magbabayad daw siya ng 50 sa magtatabas. Kaya ang sabi ko, ako na lang ang gagawa. Naisip ko kasi na gawin to para meron akong maitulong sa'yo sa pag-iipon natin ng pera na pambayad sa bangko. Kaloy naman, hindi mo na to kailangan gawin. Hindi ba sabi ko sa'yo? Ako ang gagawa ng paraan para makapagbayad tayo sa bangko. Pero kuya, ikaw na rin ang nagsabi sa akin nun na kahit pilay ako ay marami akong pwedeng gawin, di ba? Ang sabi mo, huwag kong limitahan ang sarili ko kahit meron akong kapansanan. Kaya bakit yun pinagbabawalan mo kung tulungan ka? Hindi agad ako nakapagsalita sa sinabing yun ni Kaloy. Naramdaman ko ang matinding kagustuhan niya na tulungan ako sa problema namin. Napagtanto ko na hindi ko dapat pagbawalan si Kaloy
sa mga gusto niyang gawin dahil mas lalo niyang mararamdaman ang kanyang kakulangan. Maya-maya pa ay tumango ako at ngumiti. Sorry sa mga sinabi ko kanina. Pasensya na kung medyo napagtaasan kita ng boses. Nag-alala lang kasi ako sa'yo kasi pag uwi ko wala ka sa bahay. Pero sige, gawin mo lang yung trabaho na yan. Pero tutulungan na kita para matapos ka na kagad dyan. Talaga kuya? Tutulungan mo ako? Oo naman, para makauwi na agad tayo. Alam ko nagugutom ka na eh. Kaya nga kuya, nagugutom na ako. Mabuti na lang at tutulungan mo na ako rito. Tamang-tama kasi 2 ang karit na meron ako. Mula sa tabi ni Kaloy ay kinuha niya ang isa pang karit at inabot niya yon sa akin. Pinagmasdan ko ang karit. Hindi yun pangkaraniwang karit dahil ang hawakan nun ay gawa sa isang matibay na uri ng kahoy. May mga nakaukit na simbolo sa hawakan at ganun din sa mismong talim nun. Hindi na ako nagtanong pa kay Kaloy ng tungkol sa kakaibang karit. Mas inisip ko na tapusin na ang pagtatabas doon para makauwi at makakain na kami ng kapatid ko. Maya-maya ay magkatulong na kami ni Kaloy sa pagtatabas ng damo at dahil 2 na kami na gumagawa nun ay mabilis kaming natapos. Kinuha na ni Kaloy ang bayad sa kanya ni Aling Elena at pagkatapos ay magkasama na kaming naglakad pauwi sa aming bahay. Nang nakarating na kami sa bahay ay sandali kaming nagpahinga ni Kaloy. Umupo muna kami at doon ko napansin na dala pa rin ni Kaloy ang 2 karit. Oh, bakit dala mo pa rin ang mga yan? Akin at ibabalik ko na ang mga yan kay Aling Elena. Hindi to kay Aling Elena kuya. Ha? Kanino mo hiniram ang mga yan? Hindi ko po hiniram ang mga karit na to kuya. Sa atin po mga to. Ha? Paano magiging sa atin yan? Wala akong natatandaan na meron tayong ganyang karit. Kuya, nakita ko po to doon sa kahon po ni Lolo Panying na nakalagay po sa ilalim ng papag. Naglilinis po kasi ako kanina tapos naisip ko pong ayusan na rin po yung mga gamit po na nasa ilalim ng papag. Kaya yun, nakita ko po ang mga to. Kung ganun, may tinatago pala si Lolo ng ganyang kagamitan. Parang hindi pang karaniwang karit yan ah. Tama ka kuya. Tignan mo oh, may mga nakaukit na simbolo sa hawakan at sa talim nila. Kuya, paano kaya to ginawa no? Saka alam mo ba kuya, hindi lang ang mga to ang nakita ko sa kahon. Meron pang kakaibang bagay ang naroon. Anong kakaibang bagay? Kuya, ibig mo sabihin ako pa ba ang kukuha ng kahon? Alam mo naman pilay ako. Ikaw nang kumuha kuya, para mas mabilis. Bahagya akong natawa sa sinabi ni Kaloy. Kaya naman, mula sa ilalim ng papag ay kinuha ko ang kaon na lalagyan ng mga gamit ni Lolo Panying. Binuksan ko yun at may mga lumang gamit akong nakita. Karamihan ay mga ginamit noon ni Lolo sa panggagamot. Oh, Kaloy, alin dito yung tinutukoy mong kakaibang bagay? Yung kwintas po na parang agimat. Natigilan ako nang nakita ko sa pinakasulok ang bagay na sinasabi ni Kaloy. Hindi ko alam kung bakit, pero pagkakita ko ron ay may kakaiba kong naramdaman. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at tumayo ang lahat ng mga balahibo ko sa aking katawan. Kinuha ko ang kwintas at mataman kong tinignan ang palapad na bilog na palawit nun. Sigurado ko na isa yung agimat. Ang hindi ko lang alam ay kung para saan ang agimat na yon. Matapos yon ay bumalik na ako sa pagkakaupo sa tabi ni Kaloy. Ano sa tingin mo kuya? Agimat kaya yan? Oo, isa nga tong agimat. Para saan kaya ang agimat na yan kuya? Hindi kaya sa panggagamot din? Imposible. Sigurado ako na hindi to para sa panggagamot. Ang sabi kasi nun ni Lolo Panying ay isa lang ang agimat na meron siya
na ginagamit niya sa panggagamot sa mga may sakit. At ang agimat na yon, nasa akin na ngayon. Pero kung hindi yan sa panggagamot, kuya, para saan kaya yan? Hindi ko alam. Ang alam ko lang kasi na pinaggagamitan ni Lolo ng agimat ay panggagamot. Parang alam ko na kung para saan ang agimat na yan, kuya. Naalala mo ba yung sinabi ni Kapitan Goryo na dating manunugis ng aswang si Lolo? Hindi ba sabi niya ay merong agimat at sandata na ginagamit dati si Lolo Panying? Baka naman yun yung agimat at itong karit ang tinutukoy niya. Magkasama kasi ang mga yan nang makita ko sa kahon eh. Bigla kong natigilan sa sinabing yon ni Kaloy. Napagtanto ko na merong punto ang kanyang sinabi. Oo nga no, mukhang tama ka, Kaloy. Siguro ay hindi sa atin sinabi ni Lolo na naging manunugis siya nun dahil tinalikuran niya na ang pakikipaglaban sa mga aswang bago pa tayo ipanganak. Baka nga may plano talaga si Lolo na sanayin ako para maging isang manunugis. Pero hindi niya na nagawa kasi sumakibilang buhay na siya. May punto ang mga sinabi mo, kuya. Kaya lang, hindi pa rin tayo sigurado sa bagay na yan. Kaya nga, pero may kilala ako na pwedeng makapagkumpirma sa atin kung para saan ang agimat na to, pati na ang mga karit na yan. Si Kapitan Goryo? Tama ka. Kailangan ko siyang puntahan sa Santa Teresa. Kung sakali na para nga sa pakikipaglaban sa mga aswang ang agimat na to, ay baka tanggapin ko na ang alok niya na ubusin ng mga aswang sa lugar nila. Talaga, kuya? May ikipaglaban ka na sa mga aswang? Ibig sabihin, makakapag-ipon na tayo ng mas mabilis para sa pambayad natin sa bangko. Depende pa rin sa malalaman natin tungkol sa agimat na to. Siguro, bukas na bukas din ay pupunta ako sa Santa Teresa. Kuya, pwede ba akong sumama sa'yo? Ay oo nga pala no. Di kita pwedeng iwan dito na mag-isa. O sige, sasama na lang kita. Kahit delikado ngayon sa Santa Teresa, ay wala naman akong magagawa kundi ang isama ka. Nang sandaling yon, ay naisip ko na mukhang ang pakikipaglaban nga talaga sa mga aswang ang solusyon para hindi mawala sa amin ang lupa namin. Alam kong wala akong kasanayan sa ganung bagay, pero kapag nasiguro ko na ang agimat na hawak ko ay para sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay hindi na ako magdadalawang isip na gamitin yon upang matubos na namin ang pagkakasanla ng aming lupa. Nang sumunod na araw, ay maaga kaming nagising ni Kaloy para magpunta sa Santa Teresa. Desidido na kasi kaming malaman kung para saan ba talaga ang agimat at 2 karit na nakita namin sa kahon ng mga gamit ng aming lolo. Pagkatapos naming mag-almusal ay naghanda na kami. Inilagay namin sa sako ang 2 karit habang ang agimat ay isinuot ko sa leeg ko. Napahawak ako sa dingding nang isuot ko ang agimat. Anong nangyayari sa'yo, kuya? Ayos ka lang ba? Kaloy, may kakaiba akong naramdaman nang isuot ko tong agimat. Parang may kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Hindi ko maipaliwanag ng maayos pero parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Hindi kaya yan na yung kapangyarihan ng agimat na yan, kuya? Baka lumakas ka na, kuya. Baka kaya mo na makipaglaban sa mga aswang. Masyado ka namang excited, Kaloy. Kailangan muna nating makausap si Kapitan Goryo. Sigurado ako na alam niya ang itsura ng agimat na ginamit ni Lolo nun sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang mabuti pa umalis na tayo. Masyadong malayo ang Santa Teresa at hindi tayo pwedeng magpaabot ng dilim sa daan. Matapos yun, ay umalis na kami ni Kaloy. Isinakay ko siya sa kariton kasama ng 2 karit at ng saklay niya. Itinulak ko ang kariton palabas ng aming baryo. Pwede naman kaming sumakay ng tricycle, pero kailangan naming tipirin ang perang meron kami. Malayo ang Santa Teresa at medyo malaki ang magagastos namin para sa pamasahe. Nang nakarating na kami sa mismong kalsada, ay huminto na kami para mag-abang ng jeep na sasakyan namin papunta sa Santa Teresa.
Hindi nagtagal ay isang jeep ang dumaan at tinanong ko kung magkano ang kailangan naming bayaran hanggang Santa Teresa, at doon ko nalaman na kulang ang perang dala namin. Sinabi ko sa jeepney driver na baka pwede niya kaming dalhin ng kapatid ko kung hanggang saan lamang aabot ang pera namin. Pumayag naman siya. Pinauna ko si Kaloy sa pagsakay habang ang kariton ay inilagay ko sa ibabaw ng jeep. Makalipas ang ilang oras ay bumaba na kami ni Kaloy. Lagpas na ng tanghali kaya masakit na sa balat ang sikat ng araw. Isinakay ko na sa kariton si Kaloy at nagsimula na akong magtulak. Malayo pa ba ang Santa Teresa, kuya? Oo, sa palagay ko nga aabutin pa tayo ng dilim dito eh. Pero huwag kang mag-alala kasi pagdating natin doon, hahanapin kagad natin si Kapitan Goryo. Siguro naman ay papayag siya kung makikituloy tayo sa kanya. Ano kaya kung maglakad na lang ako, kuya? Baka mapagod ka kagad niyan eh. Malayo pa pala ang Santa Teresa. Ayos lang ako, Kaloy. Ayoko na pati ikaw ay mapagod. Saka pwede naman ako magpahinga kung pagod na ako, di ba? Ay, oo nga pala. Kung nauuaw o nagugutom ka na, kunin mo dyan sa bag yung tubig at tinapay, ha? Okay lang naman po ako, kuya. Tipirin na lang po natin yung tubig at tinapay na dala natin kasi hindi natin alam kung anong oras tayo makakarating kina Kapitan Goryo. Oo nga, no? Sa bagay, tama ka. Pero sana ay may magandang kapuntahan itong hirap na ginagawa natin ngayon. Sigurado ka na ba na kapag ginagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang yang agimat, kuya, ay tatanggapin mo na ang alok ni Kapitan Goryo? Oo, sigurado na ako, Kaloy. Naisip ko kasi na baka yun talaga ang solusyon na inilatag ng Diyos sa atin. Mahirap at delikado pero kailangan kong gawin. Saka kung agimat talaga to na panlaban sa mga aswang, sigurado ako na malakas ang kapangyarihan nito. Tignan mo naman, oh. At hindi napatay ng kahit sinong aswang si Lolo. Sa bagay, tama ka sa sinabi mo, kuya. Pero bakit kaya hindi sinabi sa atin ni Lolo Panying na naging manunugi siya, no? Hindi ko rin alam eh. At hindi na natin malalaman ang sagot dyan. Kasi wala na siya. Nagpatuloy ako sa pagtutulak ng kariton. At makalipas ang halos isang oras, ay nakaramdam na ako ng pagod. Pero hindi pa rin ako huminto. Hindi ko ipinakita kay Kaloy na napapagod ako dahil baka bumaba siya ng kariton at mas gustuhin niyang maglakad na lang. Ayoko rin kasi na huminto ng matagal. Plano ko kasi na makarating kami ng Santa Teresa nang hindi pa kumakagat ang dilim. Delikado kasi kung aabutin kami ng gabi sa paglalakad dahil sa mga aswang na umaatake roon. Ilang oras pa ang lumipas at hindi ako nagtagumpay sa plano ko. Kahit ilang minuto lamang akong nagpahinga ay inabot pa rin kami ni Kaloy ng dilim bago namin narating ang Santa Teresa. Nang nasa Santa Teresa na kami ay isa pang problema ang aming kinaharap. Wala kaming mapagtanungan kung saan nakatira si Kapitan Goryo dahil lahat ng bahay ay nakasarado na. Wala kaming nakitang kahit isang tao sa labas. May isang bahay lang kaming kinatok pero sinigawan kami ng babaeng nasa loob at napagkamalan pa kaming aswang. Dahil doon ay napagtanto ko kung gaano katindi ang takot ng mga tao roon sa mga aswang. Wala na kaming nagawa kundi ang ikutin ang Santa Teresa at umasa na makikita namin ang bahay ni Kapitan Goryo. Kuya, parang imposible namang malaman natin kung nasa ng bahay ni Kapitan Goryo kasi wala tayong mapagtanungan. Kaya nga eh. Pero wala na tayong magagawa kasi nandito na tayo eh. Umasa na lang tayo na makikita natin si Kapitan Goryo. Sa totoo lang, kanina pa ako natatakot, kuya. Pakiramdam ko kasi ay may nakasunod sa atin. Ha?
May nakasunod. Wala naman ah. Alam mo Kaloy, guni-guni mo lang yun. Saka kung may aswang na nakasunod sa atin, dapat kanina pa niya tayo inatake. Sinasabi mo lang yan kuya para hindi ako matakot eh. Malay ba natin kung naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para umatake? Sige, hihinto ako sandali para tignan kung meron nakasunod sa atin. Oh, wala naman eh. Kahit isang tao, wala akong nakikita sa paligid natin. Tao wala, pero aswang meron. Kahit aswang wala rin. Alam mo Kaloy, tinatakot mo lang ang sarili mo. Walang aswang sa likod natin. Sa likod natin kuya, wala. Pero sa harapan meron. Hindi lang isa, kundi 3 aswang. Tumingin ako sa unahan namin at nagimbal ako nang malaman ko na nagsasabi ng totoo si Kaloy. 3 aswang nga ang papalapit sa amin. Nakakatakot ang kanilang itsura. Para silang mga nilalang na hinugot mula sa kailaliman ng impyerno. Nanlilisik ang malalaki nilang mga mata. Mahaba ang kanilang mga kuko at matutulis ang kanilang mga pangil. Tila gutom na gutom sila dahil may malapot pang laway na tumutulo mula sa kanilang bibig. Mahina silang umaangil na para silang mababangis na hayop. Hindi na ako nag-isip. Maigpit kong hinawakan ng kariton at pinihit ko yun patalikod sa mga aswang. Mabilis akong tumakbo, ngunit hindi pa man kami nakakalayo, ay mabilis na tumakbo ang isang aswang papunta sa aming unahan. Hinarangan niya kami ni Kaloy, habang ang 2 aswang naman ay nasa aming likuran. Kuya, anong gagawin natin? Hindi na tayo makakatakas sa kanila. Hindi! Akong bahala, Kaloy! Hindi ako papayag na masasaktan ka ng mga halimaw na yan! Yung mga karet, Kaloy! Akin na! Bilisan mo! Nagmamadaling binuksan ni Kaloy ang sako at mula roon ay inilabas niya ang 2 matutulis na karit. Agad kong kinuha ang mga karit nang iabot yun sa akin ng kapatid ko. Pagkahawak ko sa mga karit ay may kakaiba kong naramdaman. Tila may kung anong napakalakas na enerhiya ang kumawala mula sa agimat na nakasabit sa aking leg at gumapang yon patungo sa mga karit. Hindi ako makapaniwala nang sa isang iglap ay naramdaman ko ang biglang paglakas ng aking katawan. Nawala rin ang takot ko ng sandaling yon. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa may kapangyarihan talaga ang agimat at ang mga karit o dahil sa gagawin ko ang lahat para protektahan ang aking kapatid. Magkakasabay na sumugod ang 3 aswang. Malakas na napasigaw si Kaloy. Mabilis kong tinansya ang distansya nila sa amin at ang una kong inatake ay ang nag-iisang aswang na mas malapit. Gamit ang karit sa kaliwa kong kamay ay ginilitan ko ang kanyang leg. Agad kong nilapitan ang 2 aswang na mabilis na tumatakbo papunta kay Kaloy. At bago pa nila malapitan ang kapatid ko, ay sabay kong itinarak ng pataas ang karit sa kanilang leg. Tumagos sa ibabaw ng bunbunan ng mga aswang ang dulo ng karit. Nang hugutin ko ang mga karit, ay sabay silang bumagsak sa lupa. Parang fountain ang dugo na umaagos sa kanilang bungo. Nang masiguro kong patay na ang mga aswang, ay saka ko nilapitan si Kaloy. Kaloy, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi kuya, hindi naman nila ako nilapitan eh dahil ang bilis mong gumalaw. Talaga? Mabilis akong gumalaw? Pero ang pakiramdam ko kanina, normal lang naman ang bilis ko. Hindi kuya, ang bilis mo kaya. Kanina ko lang nakita na ganun kakabilis. Saka ang bilis mo ring napatay yung 3 aswang. Akala ko talaga kanina ay magre-reunion na tayo sa langit kasama si nanay at tatay at lolo eh. Sa palagay ko, ay ang agimat at ang mga karit na to ang tumulong sa atin.
Sa ngayon, mas malakas na ang kutob ko na ginamit nga ito noon ni Lolo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Napigilan kami ni Kaloy nang mapansin namin ang paglabas ng mga tao mula sa kanilang bahay. Bakas ang gulat sa mga mukha nila nang nakita nila ang mga aswang na walang buhay na nakahandusay sa lupa. Maya-maya lang ay isang pamilyar na muka ang aming nakita. Palapit sa amin si Kapitan Goryo at kahit siya ay gulat na gulat. Kapitan, mabutit nagpakita na po kayo sa amin. Kanina pa po namin kayo nahanap eh. Diyos ko! Totoo bang nakikita ko? May mga patay na aswang dito sa Santa Teresa! Totoo po nakikita nyo, Kapitan. At si Kuya Jacinto po ang pumatay sa mga yan. Sayang po at hindi niyo po nakita kung gaano niya kabilis na napatay ang 3 aswang. Hindi nga po yata siya pinagpawisan eh. Jacinto, akala ko ba wala kang kakayahan na makipaglaban sa mga aswang? Ibig bang sabihin ay nagsinungaling ka sa akin nung unang beses tayong nagkausap? Hindi ko, Kapitan Goryo. Hindi po ako nagsinungaling sa inyo. Pero pwede po bang dalhin niyo muna kami ni Kaloy sa bahay niyo? Doon na lang po natin pag-usapan ng lahat. Isa pa, kailangan din po kasi namin ng matutuluyan ngayong gabi. Abay, walang problema doon. Halika kayo, sumama kayo sa akin. Bago kami umalis, ay inutusan muna ni Kapitan Goryo ang ilang kalalakian na sunugin ang katawan ng 3 aswang. Matapos yun, ay sinundan namin ni Kaloy si Kapitan Goryo papunta sa bahay niya. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa bahay ni Kapitan Goryo. Ang tanging kasama niya roon ay ang kanyang asawa na si Aling Celia. Ang mga anak naman nila ay pansamantala nilang pinatira sa bahay ng kapatid ni Kapitan Goryo dahil mas ligtas ang mga yun doon. Ipinaghain muna kami ni Aling Celia ng pagkain dahil hindi na nakatiis si Kaloy na sabihin na nagugutom na siya. Habang kumakain kami, ay doon na kami kinausap ni Kapitan Goryo. Tama ba ang aking hinala kung bakit kayo nandito? Pumapayag ka na ba sa alok ko, Jacinto? Bago po sana ako pumayag, ay meron po sana akong bagay na gusto mo nang kumpirmahin. Ito po bang agimat na suot ko? Ang agimat na sinasabi niyo na ginamit ni Lolo Panying nung isa pa siyang manunugis? Oo, yan nga yun. Hindi ako pwedeng magkamali. At bigla kong naalala nung nakaraang araw na ang sandata na ginamit noon ni Panying ay 2 karet. Sa pagkakatanda ko, iho, ay kakambal ng agimat ang mga karet na yon. Ang agimat ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa 2 karet. At yun ang ginagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngayon po ay naniniwala na ako sa lahat po ng sinabi niyo tungkol kay Lolo Panying. At dahil sigurado na po ako na ang agimat na suot ko at ang mga karit na ginamit ko kanina sa pagpatay sa 3 aswang ay ginamit ni Lolo nung manunugis pa siya, ay tinatanggap ko na po ang alok niyo sa akin. Yun ay kung wala pa po kayong nahahanap, nagagawa po ng bagay na yun. Wala pa akong nahanap na ibang manunugis, kaya napakasaya ko na pumayag ka na. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong nito sa Santa Teresa, lalo na't pinatunayan mo kanina na kaya mong patayin ang mga aswang na sumasalakay dito. Kung wala po sa akin ang agimat at mga karit ni Lolo Panying, ay hindi ko po yun magagawa, Kapitan Goryo. At kung hindi ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari na mga yun, ay wala ring silbi ang agimat at mga karit. Natatandaan ko noon na sinabi sa akin ni Panying na kung hindi karapat-dapat ang taong gagamit ng mga yan, ay wala ring silbi ang mga yan. Gagana lamang ang kapangyarihan ng agimat at mga karit sa taong pinipili ng mga yan. At ikaw ang pinili na magmamay-ari niyan ngayon.
matapos ang iyong lolo. Talaga palang nakatakda na mapunta yan sa'yo, kuya. Pero dapat ka rin magpasalamat sa akin. Kasi po, kuya, kung hindi ko po nakita ang agimat at mga karit, ay hindi mo malalaman na yan pala ang mga kailangan mo para magkaroon ka ng kakayang makipaglaban sa mga aswang. O di ba ang galing ko din? Oo na. Maraming salamat sa'yo, Kaloy. Salamat kasi masipag kang maglinis ng bahay. Kasi yun ang naging daan para malaman mo kung saan nakatago ang mga to. Pero maiba ako, Kapitan. Kanina pa po kasi kayo nag-uusap ni Kuya Sinto. Baka po kasi nakakalimutan niyo po yung sinabi niyo sa kanya nung nagpunta po kayo sa bahay. Hindi po ba ang usapan niyo ay kada isang aswang ay bibigyan niyo siya ng 10,000 piso? 3 aswang po ang pinatay ni Kuya kanina. Ibig po ba sabihin nun ay meron na po siyang... Teka, magkano ba yun? 30,000 po, tama po ba? Huy, Kaloy, ano ba? Nakakahiya naman yung mga sinasabi mo, pambira ka naman, oo. Bakit ka mahihiya, kuya? Yun naman talaga ang pinag-usapan niyo dati ni Kapitan, di ba? Saka si Kapitan pa nga nag-alok sa'yo nun eh. At hindi ikaw ang nagbigay ng presyo. Tama, kapatid mo, Sinto. Hindi mo kailangan mahiya. Buhay mo ang nakataya dito. Kaya dapat lang nabigyan ka ng gantimpala. Kahit may ginagamit kang agimat, ay hindi pa rin tayo sigurado sa mga pwedeng mangyari sa iyo. Huwag kayong mag-alala, dahil tutupad ako sa napag-usapan natin noon. Hindi yun magbabago. Ano palang gusto nyo? Gusto nyo bang bayaran ko kagad kayo sa bawat aswang na mapapatay ni Jacinto o iipunin nyo muna? Hanggang sa wala ng aswang ang umatake rito. Mas maganda po siguro kung iipunin na lang po muna namin sa inyo para buo po namin makukuha yung pera. Kapitan, maraming salamat po ah. Talagang kailangan na kailangan lang po namin ng pera ngayon kasi tutubusin po namin yung nakasanla naming lupa. Yung kinatatayuan po kasi ng bahay namin, maaaring kunin po ng bangko pag di po kami nakabayad eh. Kaya tamang-tama po talaga ang pagdating nyo sa buhay namin. Ano ka ba, Jacinto? Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo. Alam ko, sa nakita ng mga tao kanina, ay nagkaroon sila ng pag-asa na hindi habang buhay ay maghahari ang mga aswang dito sa lugar namin. Pero hindi ba, isa kang albularyo? Hindi ba sapat ang kinikita mo sa panggagamot? Hindi naman po kasi ako naniningil, Kapitan eh. Kung magkano lang po ang kayang ibigay ng mga nagpapagamot sa akin, yun lang po ang tinatanggap ko. Minsan nga po kahit wala, ayos lang po sa akin eh. Yung po kasi ang sabi sa akin ni Lolo, hindi ko po pwedeng gawing negosyo ang pagiging albularyo kasi mawawala po ang kakayahan ko sa panggagamot. Hindi nasabi ni Panying sa akin ang bagay na yan. Pero mas lalo mo akong pinahanga. Bihira ang taong kagaya mo na hindi nananamantala ng kanyang kapwa porque kailangan kanila. Oo nga pala, huwag kayong mag-alala sa tutuluyan ninyo habang nandito kayo. Bukas ang pinto ng bahay ko para sa inyong dalawa at kami na rin ang bahala sa mga pangangailangan nyo sa araw-araw, kasama na ang pagkain. Talaga po? Maraming salamat po, Kapitan. Sobrang bait niyo po talaga. Alam nyo, hindi ko to ginagawa dahil meron kaming kailangan sa inyo, lalo na sa iyo, Jacinto. Ito ay paraan ko na rin ng pagtanaw ng utang na loob sa lolo nyo. Kung hindi nyo na itatanong, ay isa ko sa natulungan noon ni Panying. Nagkaroon kasi ako noon ng malubhang sakit. Tinaningan na nga ako noon ng mga doktor. Ngunit ang lolo nyo ang gumamot sa akin. Naniwala ako sa kakayahan niya. At tignan nyo naman, hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ako. At nawala na rin ng tuluyan ang aking sakit. Napakagaling po talagang albularyo ni Lolo, no? Kaya lang, hindi niya po nagawang pagalingin ng paa ko. May dahilan kung bakit nangyari yung Kaloy. Huwag kang mag-alala. Kasi kahit may kapansanan ka, nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Hindi naman ako nagtatampo kay Lolo kahit kay tatay at sa'yo, kuya eh. Nasabi ko lang naman yun kasi naisip ko na kahit gaano kagaling ang isang tao, ay may mga bagay pa rin siya na hindi kayang gawin.
Nakakatuwa naman kayong dalawa. Nakikita ko kasi na mahal niyo ang isa't isa. Kaming dalawa na lang po kasi ni Kaloy ang magkasama sa buhay. Kaya talagang mahal na mahal ko po siya. At gagawin ko po ang lahat para sa kapatid ko. Kaya nga po, kahit wala akong kaalam-alam sa pakikipaglaban sa aswang tinanggap ko na po ang alok nyo. Kasi ayoko pong mawalan kami ng tirahan. Kahit mahirap lang po kami, ay gusto ko pa rin maging komportable po ang buhay ng kapatid ko. Napakaswerte ni Kaloy dahil meron siyang kapatid na kagaya mo, Jacinto. O paano, tapos na pag-uusap natin? Hahayaan ko na kayong makakain ng dire-diretso. Ipapaayos ko na rin kay Celia magiging kwarto nyo para makapagpahinga na kayo mamaya. Matapos namin magpasalamat kay Kapitan Goryo, ay iniwan niya na kami sa kusina. Hindi na rin kami nag-usap ni Kaloy dahil itinuon na namin ang aming atensyon sa pagkain. Talagang gutom na gutom kasi kami. Lalo na ako na tila naubos ang lakas dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi nagtagal ay nagtungo na kami ni Kaloy sa isang kwarto sa bahay ni Kapitan Goryo. Magkatabi kaming humiga sa papag na may manipis na kutsyon. Tuwang-tuwa si Kaloy dahil yun ang unang beses na nakahiga kami sa ganon. Sa bahay kasi ay banig lamang ang latag namin sa aming papag. Alam mo kuya, hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari kanina. Sobrang astig mo, biruin mo, 3 aswang kagad ang pinatay mo sa loob lamang ng isang gabi. Sa galaw mo kanina, parang napakatagal mo nang nakikipaglaban sa mga aswang Kahit nga ako, Kaloy, hindi rin ako makapaniwala na magagawa ko yun Pero sigurado ako na dahil yun sa agimat at sa mga karit ni Lolo Panying. Kung wala man ngayon, malamang ay ginawa na tayong hapunan ng mga aswang kanina. Kanina ko pa nga iniisip na kahit na wala na pala si Lolo, ay tinutulungan niya pa rin tayo sa problema natin, no kuya? Kung hindi kasi dahil sa agimat at sa mga sandata niya, ay hindi mo tatanggapin yung alok ni Kapitan. Yan nga din ang naisip ko kanina. Mahal na mahal talaga tayo ni Lolo. Kaya lang, natatakot pa rin ako, Kaloy. Hindi kasi tayo sigurado kung ilang aswang pa ang kailangan kong labanan. Saka hindi natin alam kung may malalakas na aswang akong makakaharap. Yung mga aswang kasi kanina, parang mahihinang uri lamang sila ng mga aswang Ano ka ba kuya? Mas maraming aswang ang mapapatay mo ay mas maraming perang makukuha natin. Malay mo, 100 aswang ang mapatay mo. Ay sandali, magkano bang 100 aswang? 100 times ng 10,000 is equals to... Sige nga. Anong sagot? Sandali lang kuya, nagkikwento pa yung tao Magkano ba yun? Ano ba yan? Ang hirap naman. Hindi ko alam kung ano ang sagot. Basta, kapag nakapatay ka ng ganun, sigurado, tayo na ang pinakamayaman sa baryo natin. Di ba kuya? Malamang ganun na nga ang mangyayari. Pero sa totoo lang, hindi ko hinahangad na magkaroon ng maraming pera, Kaloy. Okay na ako. Basta't makabayad lang tayo sa bangko para hindi tayo mawalan ng bayad lupa. Yun naman kasi ang dahilan kung bakit ko to ginagawa Oo nga pala. Ang sabi sa atin nun ni tatay ay huwag tayong maghangad ng sobra-sobra. Pero malay natin, di ba? Baka talagang bibigyan tayo ng maraming pera ng Diyos. Di tanggapin nilang natin. Alam mo, masyado nang humahaba tong kwentuhan natin. Ang mabuti pa matulog na tayo kasi paniguradong bukas ng gabi ay magsisimula na ang pagbabantay ko rito sa Santa Teresa. Sige kuya. Inaantok na rin ako Tumalikod na ako kay Kaloy at saka ako pumikit para matulog. Bago ako tuluyang matulog, ay taimtim kong ipinagdasal na sana ay magtagumpay ako sa lahat ng pakikipaglaban ko sa mga aswang. At sana ay parehas kaming makabalik ni Kaloy sa aming bahay ng ligtas. Kinabukasan, pagkagising namin ni Kaloy,
ay may nakahanda ng almusal sa lamesa. Kasabay naming kumain sina Kapitan Goryo at Aling Celia. Maging si Aling Celia ay napakabait sa amin. Sobrang maasikaso niya, kaya hindi ko naiwasang maalala si nanay sa kanya. Oo nga pala, Sinto. Naisipan ko na ipakilala ka sa mga tao mamaya sa plaza. Gusto kong makilala nila kung sino ang pumatay sa mga aswang kagabi. Naku, wag na ho. Nakakahiya naman, Kapitan. Kahit hindi na po nila ako makilala, okay lang po sa akin yun. Pumayag ka na. Malaking bagay para sa kanila na malaman na meron ng taong nakikipaglaban sa mga aswang. Lalo na at marami sa amin ang nawawalan na ng pag-asa. Kaya nga naman kuya, pumayag ka na. Ayaw mo nun. Sisikat ka dito. Marami ang makakakilala sa'yo, panigurado. Kaloy, di ko naman gustong sumikat eh. Sa Kapitan, nahihiya po talaga ako eh. Hindi po kasi ako sanay na humarap po sa maraming tao eh. Hindi ka dapat mahiya kasi wala ka namang ginagawang masama. Sige na, Sinto. Akong bahala sa'yo. Kasama mo naman ako. Kahit magsalita ka lang ng maikli sa harap ng mga tao. Sa huli, ay wala na akong nagawa, kundi ang pumayag na rin sa gusto ni Kapitan Goryo na ipakilala ko sa mga tao. Naisip ko na maliit na bagay lang naman ang hinihiling niya sa akin. Nang sandaling yon, ay napagtanto ko na parang mas madali pang makipaglaban sa mga aswang kesa sa magsalita sa harap ng maraming tao. Pagkatapos naming mag-almusal, ay sandaling umalis si Kapitan Goryo. Alam ko, nasasabihan na niya ang mga tao para sa pagtitipon sa plaza. Hindi nagtagal, ay bumalik siya at sinabi niya na kailangan na naming magtungo sa plaza dahil papunta na ron ang mga tao. Kaya naman, kahit kinakabahan ako, ay itinuloy ko pa rin ang bagay na yon. Sumama si Kaloy bilang pagpapakita sa akin ng suporta. Pagdating namin sa plaza, ay mas lalo akong kinabahan. Para bang may mga kabayong nag-uunahan sa dibdib ko. Hindi ko kasi inasahan na talagang napakaraming tao ang naroon. Nakayuko akong umakyat sa maliit na entablado kasama si Kapitan Goryo. Ang kapatid ko namang si Kaloy ay nasa harap namin at bakas sa mga mata niya ang tuwa. Ramdam ko na sobra niya akong ipinagmamalaki ng sandaling yon. Hindi nagtagal ay nagsimula ng magsalita si Kapitan Goryo. Magandang umaga sa inyo, mga kapanalig. Hindi lingid sa kaalaman ninyong lahat na ilang buwan na tayong nabubuhay sa takot dahil sa halos gabi-gabing pagsalakay ng mga aswang dito sa atin. Alam ko na marami sa inyo ang nawawalan na ng pag-asa at alam kong alam nyo rin na matagal na akong naghahanap ng taong tutulong sa problemang pinagdadaanan ng ating lugar. Kagabi, may ilan sa inyo na nasaksiyan ng pakikipaglaban ng isang matapang na binata sa mga aswang. At yun ang unang beses na may mga aswang na namatay dito sa Santa Teresa. Unang beses na umagos ang kanilang dugo sa lupa. Kaya ngayong umaga, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo si Jacinto, ang manunugis na tutulong sa atin upang ibalik ang katahimikan at kapayapaan sa ating lugar. Sabay-sabay na nagpalakpakan ang mga tao. Sumenya sa akin si Kapitan Goryo na parang sinabi niya na kailangan ko nang magsalita. Humakbang ako ng isa at mas lalong lumakas ang aking kaba. Pero nang nakita ko si Kaloy na nakangiti sa akin at ang pag-asa sa muka ng bawat taong nasa aking harapan, ay nabawasan kahit papano ang aking hiya at kaba.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jacinto. Ako po ang inatasan ni Kapitan Goryo na umubos po sa mga aswang na sumasalakay dito sa Santa Teresa. Aaminin ko po na may perang kapalit ang serbisyo na gagawin ko para sa inyong baryo. Pero hindi ko po ito ginagawa para lamang po sa pera. Kundi gusto ko rin pong ipagpatuloy ang ginagawa ng aking lolo, na hindi lang po isang albularyo, kundi isa rin palang manunugis ng mga aswang. Gusto ko po kayong tulungan dahil naniniwala po ako na lahat tayo ay may karapatan na mamuhay ng tahimik at walang takot na dinadala. Mga kasama, ayoko pong mangako sa inyo ng kahit na ano, pero makakaasa po kayo na gagawin ko po ang lahat para matapos ang problema nyo sa mga aswang. Samahan nyo lang po ako ng konting dasal. Maraming salamat po. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Maging si Kaloy ay pumalakpak din at tuwang-tuwa siya sa akin. Matapos yun, ay bumaba na kami ni Kapitan Goryo sa entablado at bumalik na kami sa bahay niya. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng napakalaking tinik sa aking lalamunan dahil nagawa ko ang isa sa mga bagay na kinatatakutan kong gawin, at yun ay ang magsalita sa harapan ng maraming tao. Pagsapit ng gabi, ay sinimulan ko na ang pagbabantay sa Santa Teresa. Bago ko lumabas, ay sama-sama kaming nagdasal para sa aking kaligtasan. Habang mag-isa akong naglalakad, ay ramdam ko ang kapangyarihan ng aking agimat. Nilakasan ko ang aking loob at hindi ko inalis sa isip ko ang mga dahilan kung bakit ko yun ginagawa. Hanggang sa 2 aswang ang bigla na lamang umatake sa akin. Hindi ako naging handa, kaya nagawa kong masugatan ng isa sa aking balikat. Hindi ko ininda ang sakit. Ang tanging nasa utak ko ay ang paslangin ang mga aswang. Sinimulan ko na ang pakikipaglaban. Pakiramdam ko ay may kung anong enerhiya ang gumagabay sa bawat pag-atake at pagdepensang ginagawa ko. Hindi nagtagal ay walang buhay na bumagsak ang 2 aswang. Hindi man lang ako nakaramdam ng pagod at alam kong dahil yun sa agimat. May mga taong nakakita sa ginawa ko at maya-maya pa ay lumapit sa akin si Kapitan Goryo at Kaloy. Ang galing mo talaga, kuya! 2 aswang na naman ang napatumba mo! Pero may dugo ka, kuya! Kapitan, kailangan natin dalhin si kuya sa ospital! Hindi na kailangan, Kaloy. Mababaw lang naman tong kalmot sa akin ng aswang eh. Kailangan lang nitong malinisan at malagyan ng gamot. Sigurado ka ba, Jacinto? Hindi ka na ba talaga magpapadala sa ospital? Hindi na po, Kapitan. Kaya ko naman po. Kung ganon, ay umuwi na tayo para malinisan at magamot ng sugat mo. Maraming salamat pala, Jacinto. Nang dahil sa'yo, ay nabawasan na naman ang mga aswang na sumasalakay dito sa amin. Walang anuman po, Kapitan Goryo. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Hindi nagtagal ay umuwi na kaming 3 sa bahay ni Kapitan Goryo. Agad na inihanda ni Aling Celia ang mga kailangan niya para sa paglilinis ng aking sugat. Maingat niyang nilinisan at nilagyan ng gamot ang sugat sa balikat ko. Sa huli ay nilagyan niya yon ng benda upang hindi yon madumihan at hindi magkaroon ng impeksyon. Sa mga lumipas na araw ay mas lalo naming naramdaman ni Kaloy ang kabutihan ng mag-asawang Kapitan Goryo at Aling Celia. Palagi kaming busog sa masasarap na pagkain at ipinapasyal din kami ni Kapitan Goryo
sa magagandang lugar sa Santa Teresa. Mabilis din akong nakilala ng mga tao roon. Marami ang nagpapasalamat sa akin. Pero kahit tila marami na ang humahanga sa akin, ay pinili ko pa rin ang maging mapagkumbaba at hindi maging mayabang. Alam ko kasi sa sarili ko na kung hindi dahil sa agimat at mga karit ni Lolo Panying, ay hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ang mga aswang. Hanggang isang gabi, habang naghahapunan kami, ay nakarinig kami ng sigawan ng mga tao sa labas. Agad akong napatayo sa aking kinauupuan dahil alam ko na may mga aswang na sumasalakay. Kinuha ko ang 2 karit, pero bago pa man ako makalabas, ay 2 aswang ang pumasok sa bahay ni Kapitan Goryo. Nang sumugod sila sa amin, ay sinalubong ko sila parehas at ginilitan ko sa leeg ang mga aswang gamit ang aking matalim na karit. Ano nangyayari? Ngayon lang umatake ng ganitong oras ang mga aswang. At mukhang meron pang aswang sa labas. Kayo na po muna ang bahala rito, Kapitan. Haharapin ko po muna ang mga aswang na nasa labas. Kuya, mag-iingat ka! Tumango ako kay Kaloy at saka ako lumabas ng bahay. Doon ko nakita ang 2 pang aswang na inaatake ang mga tao. Inuna ko ang aswang na mas malapit sa aking kinaroroonan. Akmang papasok ang aswang sa isang bahay, pero mabilis akong lumapit sa kanya at itinarak ko ang karit sa kanyang batok. Hinila ko siya at nang mahugot ang karit sa kanyang katawan, ay humarap siya sa akin. Hindi ko na hinintay na umatake siya sa akin. Sabay kong itinarak sa dibdib niya ang mga karit na agad niyang ikinamatay. Sinunggaban naman ako ng isa pang aswang mula sa aking likuran. Napasigaw ako nang naramdaman ko ang pagbaon ng matutulis niyang ngipin at mga kuko sa aking balikat at tagiliran. Agad ko rin siyang sinaksak sa kanyang tagiliran at marahas kong hinugot ang karit. Tila nawala ng lakas ang aswang, kaya pinakawalan niya ako. Habang nakahandusay siya sa lupa, ay tinapos ko ang buhay niya sa pamamagitan ng pagbaon ng 2 karit sa kanyang leeg. Matapos yun, ay pinakiramdaman ko ang paligid. Nang masiguro ko na wala ng aswang, ay saka ako bumalik sa bahay ni Kapitan Goryo. Ngunit natigilan ako nang nasa pintuan na ako. Nakita ko kasi si Kaloy na hawak ng isang mas malaki at mas nakakatakot na aswang. Nakapulupot sa leeg ng kapatid ko ang braso ng aswang na yon, habang sina Kapitan Goryo at Aling Celia naman ay parehas na sugatan at duguan sa isang sulok. Jacinto! Patawarin mo ko kung hindi ko naprotektahan si Kaloy! Kuya, tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Hoy ikaw! Anak ka ng teteng! Pakawalan mo ang kapatid ko kung ayaw mo matulad ka sa mga kasamaan mo! Kung ganun, ikaw pala ang manunugis na pumatay sa mga alagad ko. Magbabayad ka. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang pakikialam mo sa mga ginagawa namin. At ikaw pala ang pinuno ng mga aswang. Ano bang pumasok sa isip nyo? At sumasalakay kayo rito, ha? Bakit nyo ito ginagawa? Kailangan bang may dahilan kami? Kaya namin yung ginagawa. Ganito kami nilikha. Kayong mga tao ang aming pagkain. Nabubuhay lang kami sa paraang alam namin, gaya ninyong mga tao. Pero hindi yan sapat na dahilan para pumatay kayo ng mga inosente. Kaya pakawalan mo ang kapatid ko. At bakit ko naman pakakawalan ng pilay na ito? Mas lalo na akong nagkaroon ng dahilan para patayin siya. Dahil alam kong mahalaga siya sa'yo. Ito ang paraan ko para iganti ang mga alagad kong pinaslag mo. Itinaas ng pinuno ng mga aswang
ang isa niyang kamay sa ere. Alam ko na itatarak niya ang matutulis niyang kuko sa leeg ni Kaloy. Pero bago pa niya yun magawa, ay buong lakas kong ibinato sa kanya ang isa kong karit. Umikot-ikot sa ere ang karit at sakto na tumusok yun sa nakataas na kamay ng aswang. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang at nang nabitiwan niya si Kaloy, ay mabilis na tumakbo si Kaloy papunta sa akin. Hinabol ng aswang si Kaloy, kaya tumakbo na ako para unahan ng aswang. At bago pa nagawang maabutan ng aswang ang kapatid ko, ay buong lakas kong tinaga ang leeg ng aswang gamit ang napakatalim kong karit. Halos humiwalay ang ulo ng pinuno ng mga aswang sa kanyang katawan nang walang buhay siyang bumagsak sa sahig. Umiiyak naman na yumakap sa akin si Kaloy. Kuya! Kuya, salamat! Akala ko mamamatay na ako. Akala ko magiging kwento na lang ako, kuya. Hindi ba nangako ako sa'yo na hindi kita pababayaan at palagi kitang poprotektahan? Tana, huwag ka nang umiyak. Tapos na. Ligtas na tayo, kapatid ko. Matapos yun, ay humingi kami ng tulong sa mga tao para madala sa ospital sina Kapitan Goryo at Aling Celia. Ganun na rin ang ibang nasugatan sa pag-atake ng mga aswang sa gabing yun. Hindi ko kasi dala ang mga gamit ko sa panggagamot, kaya hindi ko sila nagawang gamutin. At sa gabi rin na yun, ay naramdaman ko na tapos na ang misyon ko sa Santa Teresa. Umasa ako na wala ng aswang ang sasalakay doon dahil napatay ko na ang kanilang pinuno. Makalipas ang ilang araw, ay nakalabas na sa ospital sina Kapitan Goryo at Aling Celia. Hindi muna kami umalis ni Kaloy sa Santa Teresa. Ilang gabi pa akong nagbantay para makasiguro kami na wala na talagang aswang ang manggugulo roon. Hanggang isang umaga, pagkatapos naming mag-almusal, ay iniabot sa akin ni Kapitan Goryo ang 2 bungkus ng pera na puro tagi-1,000. Jacinto, tanggapin mo ito. Maraming salamat. Yan na ang kabayaran sa tulong na ginawa mo para sa aming lahat. Wow, kuya! Ang daming pera niyan! Sigurado ko, nakasya na yan na pambayad natin sa bangko! Maraming salamat po, Kapitan Goryo. Alam niyo napakalaking tulong po talaga ng perang to para po sa amin ng kapatid ko. Makakabayad na po kami sa bangko at hindi na po nila kukunin ang bahay namin. Sa palagay ko, ay malaya na ang lugar namin mula sa mga aswang. Dahil pinatay mo na ang kanilang pinuno. Habang buhay naming tatanawin ang utang na loob na ito sa inyong magkapatid. Lalong-lalo na sa iyo, Jacinto. At utang na loob din po namin sa inyo kung bakit matutubos na po namin ang aming lupa. Hindi po namin kayo makakalimutan, Kapitan Goryo. Kung ganun, ay pwede na kayong umuwi sa inyo. Kahit ngayong araw din. Alam ko na gustong-gusto niyo nang makauwi. Pero bago kayo umalis, ay baka gusto mong bilangin muna ang pera nyo. Naku, hindi na po, Kapitan. May tiwala naman po ako sa inyo. Kuya, bilangin na natin. Sige na. Ngayon lang tayo makakapagbilang ng ganyang kalaking halaga ng pera, di ba? Natawa ako sa sinabi ni Kaloy. Kaya naman, pinagbigyan ko siya. Nagtulong kaming dalawa sa pagbibilang at pagkatapos ay nagtataka kong tumingin kay Kapitan Goryo. Kapitan, sobra-sobra po to sa dapat po na ibabayad niyo sa amin . Nagkamali po yata kayo ng pagbibilang. Hindi ako nagkamali, Jacinto, sa pagbibilang niyan. Talagang sinobrahan ko ang perang yan para merong matitira sa inyo ni Kaloy. Ikaw na ang bahala sa sobra, pero may tiwala naman ako na gagamitin mo yun sa tama. Hindi mo lang alam, Jacinto,
Ngunit tulad ng sinabi ko, napakalaking tulong talaga ng ginawa mo sa aming baryo. At hindi yun matutumbasan ng kahit na anong halaga ng salapi. Naiiyak kong niyakap si Kapitan Goryo. Paulit-ulit akong nagpasalamat sa kanya. Hindi nagtagal ay umalis na kami ni Kaloy. Napakagaan ng aking pakiramdam dahil alam kong umalis kami sa Santa Teresa nang wala na ang takot ng mga tao roon sa mga aswang. At sigurado ko na kung nasaan man sina tatay at lolo at pati na rin si nanay ay napakasaya nila para sa amin ni Kaloy. Nang nakabalik na kami ni Kaloy sa aming baryo, ay hindi na kami nag-aksaya ng oras. Kinabukasan ay nagtungo na kagad kami sa bangko at binayaran namin ang pagkakasanla ng aming lupa. Labis ang saya namin nang sa wakas ay nakuha na namin ang titulo ng lupa namin. Matapos ang lahat, ay nagpatuloy ako sa pagiging albularyo at nangako ako sa sarili ko na kung darating muli ang panahon na kailangan kong lumaban sa mga aswang, kahit walang kapalit na pera, ay gagawin ko pa rin yun. Ang sobrang pera naman na ibinigay sa amin ni Kapitan Goryo ay ginamit namin ni Kaloy sa pagtatanim ng iba't ibang gulay at ang mga yun ang aming ibinibenta. Naging maganda ang kitaan namin sa aming maliit na negosyo, kaya unti-unti ay naging mas maayos na ang aming pamumuhay. Makalipas ang ilang buwan, ay dinalaw kami ni Kapitan Goryo at masaya niyang ibinalita na wala nang naging pagsalakay ng aswang sa Santa Teresa. Doon ko tuluyang naunawaan na minsan kakaiba ang sagot ng Diyos sa problema sa buhay nating mga tao. Hindi laging madali o ayon sa inaasahan natin ang solusyon, pero kailangan lang nating magtiwala at harapin ang bagay na kinatatakutan natin dahil yon ang magiging daan upang makamit natin ang tagumpay. Sa ating paglalakbay sa buhay, darating ang mga sandaling kahit gaano pa tayo katapat sa ating serbisyo at sinumpaang tungkulin, ay mapapaisip tayo kung maaari ba nating labagin ang mga ito dahil sa bigat ng mga suliraning pananalapi at mga pagsubok na tila hindi kayang tumbasan ng ating kasalukuyang trabaho. Ito ay likas na damdamin ng taong napapagod at nasusubok. Gayunman, sa gitna ng mga pag-aalinlangan, mahalagang maniwala na ang Panginoon ay hindi natutulog at hindi nagbubulag-bulagan sa kalagayan ng mga taong may mabubuting kalooban. Maaaring hindi niya agad ibigay ang eksaktong bagay na ating hinihiling, ngunit sa halip ay ipinagkakaloob niya ang higit na mahalaga: ang lakas ng loob, tamang pag-iisip at tibay ng pananampalataya upang harapin at mapagtagumpayan ang ating mga problema. Hindi lang sa ngayon, kundi sa hinaharap. Sa ganitong paraan, hindi niya tinutugunan ang ating panalangin sa paraang inaasahan natin, kundi sa paraang tunay na kailangan natin. Sabi nga sa Isayas, Kabanata 41, talata 10, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita ng aking kanang kamay ng katuwiran." Hindi agarang solusyon, kundi katiyakang hindi ka nag-iisa sa laban. Sabi rin sa Awit, Kabanata 37, talata 5,
Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad. Magtiwala ka sa Kanya at Siya ang kikilos. Kapag isinuko natin ang bigat, Siya ang gagalaw sa tamang panahon. Sabi rin sa Santiago, Kabanata 1, Talata 5. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at walang panunumbat, at ito'y ibibigay sa kanya. Minsan, hindi pera ang sagot, kundi karunungang gagabay sa tamang pasya. Basta tayo'y may tamang pananalig at huwag bibitaw sa pananampalataya, sa poong may kapal. Hanggang dito na lamang po, at maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.